Alright, so most of us, meron tayong GCash app, pero some of you siguro hindi nyo alam na nagpapautang din po si GCash. At meron po tayo siguro na some of us, naririnig na natin may GLoan, GCredit, GGives, kung ano man yan, buy now, pay later ni GCash. Pero hindi natin alam kung paano natin sila gamitin at kung meron ba tayo nun or meron ka ba nun, ayan. So this video is for you, kaya stay tuned and please watch the whole video. Alright, so let's get started. Sa lahat ng babanggitin kong pautang or credit ni GCash, guys, ito yung mga primary requirements nila. So, unlike sa pag-uutang tayo or maglo-loan tayo sa mga lending or sa bangko, ang dami nilang hinahanap na ID, madami silang hinahanap na proof of income, ganyan, which is normal naman kasi, syempre, mangungutang nga tayo, 'di ba? Ayan. So, dito sa GCash app, ang kailangan mo lang sa GLoan, sa GGives, sa GCredit is dapat fully verified ang iyong GCash app. Yan ang pinaka number 1. So, paano mo naman malalaman kung fully verified ang iyong GCash app? So, dapat ganito yung itsura ng inyong app. Ayan. So, dapat meron kang nakalagay dyan na fully verified na kayo. And if hindi mo naman alam kung paano fully verified ang iyong GCash app, please check the link on the description box or you can also check the steps here. Pero mabilisan lang, guys, dahil hindi natin siya di-discuss dito sa video na to, okay? Alright, so secondly, guys, is dapat maganda ang credit standing mo sa GCash or yung G-score. Ang tinatawag nila is yung credit score. Dapat maganda yung credit standing mo. Kung naririnig mo yun, it applies also dito sa GCash app. Pero ang tawag ni GCash is yung G-score. Ngayon, para mo mas malalaman yung G-score. So, pumunta ka lang dyan and then makikita mo yung G-score mo or yung credit standing mo sa GCash. Dito sa GCash, guys, yung G-score na sinasabi ko kanina, dito nakabase si GCash kung gaano mo kadalas ginagamit ang yung GCash app or kung nagsisave ka ba, madami ka bang nai-invest sa kanila, ganyan, or madami ka bang transaction within their app. Yon. So, doon niya binabase. So, kung tatanungin nyo ako, guys, ano ba yung G-score para magkaroon ng GLoan, GGives, at saka GCredit? Yan kasi, it varies. So, hindi ko talaga masasagot yan. So, depende yan sa G-score ninyo, okay? Kasi yung sa akin, I started with GCredit. Yun ang pinakaunang pautang ni GCash sa akin, which is yung GCredit. And that was 500 something na-approvean na ako sa GCredit. Hindi ko nga alam na paano ako na-approvean doon. Kasi madalang din ako gumamit ng GCash that time. Pero nagkaroon ako nun. But if you wanna go and check kung meron ba kayong GLoan, GCredit, or GGives, you can go to your profile or dashboard and then find the borrow icon and then dyan yung makikita. Kung grayed out yan or kung wala kayong nakikitang yung mga sinabi ko, which means hindi pa available sa inyo. However, kung naka-blue naman na siya, then you can go and check kung magkano ang offer ni GCash sa inyo. So, ganun lang yun, guys. So, again, ang kailangan mo lang, dapat fully verified ka. Kasi pag sa pag-verify ng GCash account, yun dun na mga kailangan ng mga info si GCash sa'yo. Number 1 dun, syempre, is valid ID. And then, next naman is, dapat maganda yung G-score mo or mataas ang inyong G-score.